And the month of October is Pastor's Appreciation Month. Ask your seatmate, did you know that? So every year, every October of every year, the churches celebrate Pastor's Appreciation Month. This means that this is one whole month that we show our pastor that we appreciate him. Okay? And so, in the celebration of our Pastor's Appreciation Month, let's all remember 1 Timothy chapter 5, verses 17 to 18. Every year they ask me, what's the theme for our Pastor's Appreciation Month? What's the scripture? What's the verse? Well, this is the only verse, and this is the only scripture. This is where the Apostle Paul tells Timothy, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. So that's Paul telling Timothy, appreciate your pastors. Appreciate the pastors. Because he said, the pastors who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially, everyone say, especially, those whose work is preaching and teaching. For Scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. Today, we have Pastor Melchor Rito, one of our associate pastors, who will give us the message coming from the throne room of God. So I'd like to call on Pastor Mel. So, on behalf of the head pastor of the Home of the Lord Christian Assembly and all the members who love you and appreciate you, accept our gift of appreciation. Maraming salamat po at sa ating kapatid. Okay, so that's the way the Home of the Lord and Pastor Boji appreciate our pastors. Okay? And recognize that they are worthy of double honor, especially those who preach and who teach. And so, now, are you ready to be blessed? Let's all be blessed by the Word of God and the ministry of Pastor Mel Rito. Maraming salamat po, Pastor. Ayan. Ayun na, nakita na natin, ha? So, bago ko po simulan yung aking ibabahagi ng umaga, as a part ng Appreciation Month, so paano ko narating, paano ko naging pastor? Kasi may maririnig tayo na, ayan, pinabili lang ng suka, natalisod, pagtayo, pastor na. So, sino-sino yung mga taong may mga naging involvement, participation, para unti-unti maintindihan, maunawaan ko hanggang nakarating doon sa pagkakataon na nakapag-Bible school. So, kung babalikan natin yun, marami pong tao ang ginamit ng Panginoon. Ngayon nakikita ninyo, being a senior associate, lagi pa rin akong altar server, kumbaga. So, kailan ako nagsimula na mag-serve sa altar? During my second year high school, sa Kristan po ako. So, yung foundation na yon, kumbaga, yung willingness to help the man of God, hindi po yun nawala. Fourth year high school, ako po ay na-invite ng isang ng schoolmate ko sa isang Bible study. Dahil medyo ranggo ko, meron po ako mga kadete, may mga officer. Kaya nung tinanggap ko ang Panginoon Kristo as Lord and Savior, meron na po kagad akong harvest. Okay? Nung lumipat ako ng Quezon City, malayo na ako sa Cainta.
Paano ko naman nalaman yung Christian Church? Dahil naghahanap ako, pero ayoko pumunta doon sa mga kahit the same, ano din sila, parang mga Baptist din, hindi ako, kumbaga hindi ko maramdaman na kailangan kong doon umaten. Hanggang sa isang programa, sa radio program, ni Pastor Jonathan Sebastian, yung Laging Tagumpay, nakapakinig ako doon, nasabi niya, sa mga bagong tagapakinig, manatili po kayo makinig sapagkat lalo na yung mga nangangailangan ng extra job, extra income, meron tayong panauhin mamaya na magpapaliwanag tungkol dyan. Ang guest niya noon, si Brother Rene Gonzales. Ganun po kaano yung memory natin. And then kinuha ko yung address, pinuntahan ko doon po sa may Aurora Boulevard, second floor sila doon. Ang namit ko naman doon, si Sister A.G. de Guzman at si Pastor Jin Giao. Ang sabi nila sa akin, para maging member doon sa ano na yon, sa business na yon, dapat church member. Wala akong church. Sabi ko, saan po pwede umattend? Binigay sa akin yung address, Storehouse sa Baler. Pinuntahan ko po doon at hindi ko malilimutan hanggang ngayon kung paano yung unang pagkakakita ko kay Pastor Albert de Ocampo. Hindi ko pa alam na pastor siya. Okay? Dahil pagdating niya, punta kagad siya doon sa mga kainan at umorder kagad siya ng spaghetti doon. Ako naman, walang kakilala. Hanggang kapitbahay namin sa may Sikatona, nakita niya nandun ako, binati ako, sabi niya, buti nandito ka. Sabi ko, first time. Imagine mo, galing ako sa Catholic, sa Kristan ako, second year, and then naging Baptist ako, a-attend ako ngayon sa church. Noon po yung Storehouse, napakalaki po nun. Maliit ito. Ikukumpara sa Storehouse. Midweek service, Thursday. Nag-start na yung service. Punong-puno po yun. May mga, hindi pa, nagdagdag pa sila na upuan. Ito ngayon, pagdating sa high worship. Kaya yung ganyan, kinapapanabikan ko, na makita muli sa mga Kristiyano, lalo sa atin, na pagdating sa praise and worship, wala pong nakapusas. Doon po wala akong nakita nakapusas nung unang attend ko doon. Pagdating po doon sa high worship, ngayon alam ko na high worship yun. Lahat po nagtatangs. Ano pakiramdam na isang galing sa Kristan, naging Baptist, tapos napunta ka ngayon sa full gospel. Rabababasika, rabasanda, lahat na nagrarabababasande. Para akong kandila na nasa gitna ng naglalagablab ng mga silab o sulo. Pero hindi po ito po'y banal na apoy. Hindi po ito yung basta masamang apoy, banal na apoy. Pero sabi ko, yung panalangin ko, Lord, kung ito ang church na pagdadalhan mo sa akin, sa linggo, ibalik mo ko dito. Alam ko, 7 o'clock ang first service. 3 o'clock in the morning, that Sunday, hindi na po ako makatulog. Gusto ko na makarating doon. Kung 3 o 4 na service po ang meron doon sa church, lahat yun inaatinan ko. Hanggang nagkaroon sila ng tinatawag na Life in the Spirit Seminar. Inatinan ko din po yun. Nandun sila, Sister Chat, ibali sila, o Pastora Chat, ibali. Ito maganda, noon po, mayroong mga industrial fund. Pagdating po doon sa baptism with the Holy Spirit, nakatutok sa akin ng industrial fund, pero ang pakiramdam ko napakainit. At nung ako na-explain, humahawak ako sa flooring dahil marunong po ako sa measurement. Kung susukatin ko, isang roller ang angat ko sa floor. Pagtayo ko, ganun din, hindi ako makahakbang agad. Pag upo ko, umahawak ako sa upan hanggang pag-uwi ko sa jeep, inahawakan ko hanggang paghiga ko. That night, nagising ako na nagtatangs na ako. Nagtatangs na ako. From the seminar ng Life in the Spirit Seminar, pag-uwi ko po, noong gabi na yon, nagising ako madaling araw, nagtatangs na ako. Mamasyande, doon po yung simula. Noong nagiging close na kami nila Pastora Lydia, naririnig ko kay Pastora yun, mamasyande. Noon ko pa ako naririnig yun, hanggang na-develop. Nasundan yun, nung training or seminar ng Charles and Francis Hunter. Di pa ako kilala nila, Pastor, pero kilala ko na po sila noon. Dahil pinakikilala nga sila na associate doon sa ano na yun. Ang kasama pa lang nila noon,
ay si Pam at saka si Pawi, yung mga anak ni Sister Susan. Hanggang dumating po yung pagkakataon, hindi ako masyadong nakaka-attend na doon sa dating church. Dito ngayon pumasok yung paano ko nalaman na mayroong Home of the Lord Christian Assembly. One time, nagkausap kami sa phone ni Sister Suani, na sabi niya, Kuya, naitabi mo ba yung pinangako mo sa akin noon na ibibigay mong poster? Sabi ko, yes, pero paano ko may bibigay? Sabi niya, may meeting kami sa may Balite Corner, Aurora Boulevard ng gantong oras. Hindi ko alam na ang ka-meeting niya ay yung mga dating kasamahan ko saan? Sa drama. Nauna silang dumating. So, ito na ngayon ay paliwanag sa akin na meron ng Home of the Lord Christian Assembly. Saan yun? Manuela pa noon. So, siyempre, kailangan kong hanapin. Kailangan kong puntahan. Dahil dumating yung pagkakataon na hindi na ako bumalik. Once akong umattend doon sa dati namin church, napagkamalan pa akong spy nung pastor mismo. Kasi yung mga kasama ko, wala na doon. Ito po kasi, ang tingin ko po doon ngayon, sa halimbawa, from one church, nagkaroon ng ibang church, pero ang connection nila nandoon pa rin buhay. Ganyan ang nangyayari ngayon sa home. Meron mga dating kasama natin. Katulad ng pamilya yan eh. Asawa, o anak na babae nag-asawa, natural, iba na pamilya, iba na apelyido, mag-i-establish. Pero yung connection hindi na puputol eh. So pagdating ko po doon sa home, sa Manuela, yung lahat hindi ko nakita na doon sa church, nang one time na lang ako umattend, nandoon. Doon na naman, tuloy ang drama, hanggang from drama, alam ko meron ng ibang sa akin ng Panginoon. Dito naman, nag-involve na si Brother Ed noon, Barsina, ngayon ay Pastor Ed. Siya po isa sa mga mentor ko sa evangelism. Tuloy-tuloy na yun hanggang nakapag-aral po ako sa Bible School, na expose sa ibig sabihin sa preaching nila Pastor Jim and Pastor Chuck Ebali. And then hanggang sa napunta ng Bulacan, na i-recommend ni Pastor Arman Mariano dahil na-destino po ako doon na i-ordain. Doon po ako sa Bulacan na ordain. Kung alam po niyo yung kalumpit, salamat nung panahon na nadestino ko doon, hindi ko kailangan magbangka. Ngayon ay talagang yung lugar na kung saan kami nagmi-mission noon ay hindi na humuhupa ang tubig. So, ganun pa man, tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po na tayo ay naging bahagi ng Home of the Lord Christian Assembly. Ngayon, sino ang anak ng Home of the Lord Christian Assembly na lalaki? Kasi karamihan na naging anak ng Home of the Lord Christian Assembly, babae. Nung nakapag-asawa sila, natural, nag-establish ng ibang pamilya. Pero naririnig ninyo kay Pastor, meron tayong pamilya sa abroad, meron tayong pamilya dito sa Metro Manila, sa mga probinsya. Kasi babae yung anak ng home, nakapag-asawa. Tama? Ngayon, ang anak nilang lalaki, dalawa lang. Si Pastor Alex ng Cardona at si Pastor Mel. Ngayon, bilang anak na kailangan sa original na bahay, hindi ako tinitigilan nun ng mahal nating pastora, ninang pastora ko. Okay? Siyempre, pag sinabing ninang pastora, Pastora Lydia yan. Kahit saan ako madestino, sabi niya, kung pwedeng dito padaluhin sa main church, dahil kailangan ka dito, padaluhin. Ganun po nangyayari noon. Nung nadestino ko sa Taguig, diyan po sa Manuela dumadating. O naging Star Mall, diyan po sila umaating. Marami yung miyembro ng pamilya, nagagastusan sila. Sabi ko, sige, okay lang, may endorse kayo sa ibang church, ang mahalaga doon nagpapatuloy. Pero po, ang inyong lingkod, nag-church plant po sa Rizal, sa Cainta, sa Taytay. Ito po maganda. Kahit hindi natin nakakasama dito, napakalawak po, napakalaki ng pamilya ng Home of the Lord Christian Assembly. Dahil pamilya po, yung na-missionan ng inyong lingkod. Sila nakarating sa abroad, ako hindi pa. Pero, sila po'y nagpapatuloy. Nagmi-mission sila doon.
Doon na sila meron sa Canada. Meron kung saan sila napunta. So ganyan ang lawak na nararating natin. Kaya titingnan natin, maraming bakanting upuan. By the Spirit, kasama natin sila. Okay, sa Taytay, nakapag-mission ako doon. Pamilya rin. Na-endorse na sila sa ibang church. At hindi lang yon, nakapagpatayo doon ng tinatawag na Montessori School hanggang senior high. Ako kahit na-endorse ko na sila sa ibang church, ako pa rin ang kanilang chaplain. So bakit? Pamilya pa rin yun ng Home of the Lord Christian Assembly. Ngayon, pagdating ko kanina, nung nasabi ni Pastor na ako yung magpipreach ngayon, sinabi ko na kagad, itong suot ko ngayon na long sleeve, ang isusuot ko. May tatak siya dito, hindi ko tiningnan kung ano siya. Pero nung pinili ko, kaya ko siya pinili, kahit na meron siya ditong insignia, binili ko kasi sabi ko hindi nakakasindak. Now, pagdating ko kanina, sabi ni Sister Tracy, Pastor Mel, ano nga yung ibig sabihin niyan? Sabi ko, mamaya paliwanag ko sa iyo. Okay? Alam nyo, di nag-CR muna ako, tiningnan ko. Ba? Ito po yan. Nang nawala si El, nasa antit pa si Pastora. Nagpagawa, naalala mo Pastor, nagpagawa ng t-shirt na green, Sister Susan, green. Ito yon, yung kabayo na nando doon. So ngayon, sabi ko, Sister Tracy, huwag niyo ko paiyakin mamaya. Nung ko biglang na kasi, kapag ka po ganito, appreciation month, at kami mga associate ang tatayo dito, hindi po maaaring hindi kasama ang Pastoral Lydia sa sharing na ibibigay ko. Sapagkat pagkausap ko nga ibig Sister Susan, alam niyo mo naman Sister Susan, iba yung love story namin ng mami mo. May tampuhan po kami niyan. Bakit? Pag may pinagawa siya, pag sinabi ko, Ninang, hindi pwede yan. Ayan ka naman, hindi pwede yan. So pahupain mo lang yon. Mamaya sabi niya, alika nga, mag-usap na tayo. So ganun kami, tuloy na naman. Kaya nga kumbaga, bilang anak na lalaki ng Home of the Lord Christian Assembly, dumating na yung time na iba po yung paalam na, Pastor, Pastora, Ninang, aalis na po kami ng home. Kisa sa, dahil dun sa trabaho, Pastor, ipag-pray niyo mo muna kami dahil kailangan ko muna tutukan. Nangyari po ito sa Piksan. Kailangan ko muna tutukan yung trabaho ko na bagong directorship na naibaba sa akin noon, na pati linggo may trabaho kami. So dumating yung time na okay na, ito na naman, ano sabi sa akin ng pastora natin? Alam ko naman, di mo nakakalimutan that the calling and the giftings of God is irrevocable. Kaya nandito ka. Alam ko nga hindi ka umalis, di ba? Ninang naman nagpaalam lang. So, tuloy-tuloy. Yan. And then, yung kanina, doon sa shout-out, napakano kay Ninang yan. Sabi ganon, tandaan mo, magpatuloy ka sa ministry mo, sa home, at tandaan mo, hindi pakikialaman ang iyong love offering. So ito, balik tayo dito ngayon. Sabi ko, Sister Tracy, ito ay yung, yung larong polo. Yung may kabayo, tapos meron yan dito sa Makati. So biglang, sabi ko, ako lang naman tatayo sa harapan, parang kasama ko si El, kasama ko si Ninang. Dahil pag isuot ko yung t-shirt noon, ang Ninang Lydia tuwang-tuwa at naiiyak. So ngayon, bakit nagpapatuloy ang Pastor Mel at ang kanyang pamilya? So siyempre isa sa bahagi rin ng aking pagiging pastor ay yung aking may mansyon, may bahay, nandiyan lang sa kabila. So siyempre inspirasyon mo sa paglilingkod sa Panginoon. At si Pastor Boji siyempre at si Pastora Lydia, yung kanilang mga pamamaraan. One thing po na gusto ko rin i-remind sa bawat isa, inarify ko rin muli kanina kila Sister Tracy. Ano ang kahalagahan? Bago po, in-appreciate na po ako, pero ito, kahit nawala na si Pastora sa atin, I am appreciating kung ano yung mga na-impart niya sa akin, sa atin.
sa tithes and offering, meron pong ano dito na isusulat yung pangalan. Karanasan po kasi noon na hindi yung tinitingnan yung laki o liit ng laman. Meron po tayong naging ano noon, di ko alam kung nasaan na siya ngayon, di ko alam kung sa Manuela na to o sa Pigsan, na ito kasi sinasubmit ito kay Ninang at saka yung mga prayer request para na ipag-pray. Nakita niya, kasulat ang pangalan, parang 20 pesos lang, 20 pesos lang yung laman. Ang ano niya, sabi niya sa information, kailangan makilala natin ito, nang sa ganon, baka meron pa siyang ibang mga prayer request. At ano ba yung trabaho niya? Alam niyo, kasambahay siya. Natutuwa siya pag linggo, day off, nakakapagsimba siya. Ang gusto ng pastora, kaya niya ipinapasulat ang pangalan at yung amount nang sa ganon na ipag-pray. Natutuwa siya kasi katulad no, nagsimula sa 20, every Sunday nakikita niya, lumalaki na yung tithes. So ibig sabihin, nagiging epektibo, pinakikinabangan ng mga ipinag-pray natin. Yun yung purpose po nun. At may senior si Sister Presi, gamitin ko na rin kanina dahil doon, naranasan niya kay Pastora. Na nung nagpadala yung kapatid niya, Sister Presi, okay lang? Nagpadala yung kapatid niya ng malaking halaga, 10% of that halaga, 100,000 something. So 10% doon, siyempre, malaki din. So tinawag siya ni Pastora. So nanginginig ngayon siya sa takot dahil baka paano nagawa kong mali. Pero hindi, ang Pastora lang, pagagalitan ka in a sense na gusto niya mas mapabuti. Sabi niya, bakit ganito yung kalaki yung tithes mo? Ay, Pastora, kasi ganito po. May pinapagawa sa anak kami, ganito, ganyan. Pero, kailangan gawin ko, sundin ko. Dahil nagbibilib ako na ibabalik ng Panginoon ng siksik-liglig more than the things na kailangan namin, which nangyari naman. So yun po yung concern niya, yung prayer request and everything. So, ayan po ang ano natin. Mahalaga sa kanya, lalo na sa mga warrior, natutukan niya yan. Gusto niya every time na may kausap siya sa phone, pag ako dumating noon, mag-pray muna tayo. May kausap siya sa phone, mag-pray muna tayo. Yun ang laman ng puso niya, kaya yun ang lumalabas sa bibig niya. Kaya nga po, kaugnay sa ating mensahe ngayon, pusong dalisay. Hindi po ito si Cardong dalisay. Ito po ay pusong dalisay, pusong malinis. Kanina may kanta, di ba? May awitin. May kaugnayan sa heart, may kaugnayan sa puso. So, yan po yung mga ano na hindi maaaring hindi maging bahagi sa spiritual growth namin. Kahit nasabihin mo, naging pastor na ako, every time na mag-uusap kami yan, ng Pastora Lydia, bukod sa Sunday preaching, sa kanya din, talagang napaka-strict niya, na dapat may Bible ang bawat isa, may notebook para kinukopya po kung ano yung mga nasulat dito, nakapost yan, nang sa ganon, pagbalik, pwede po ninyong balikan yan, pwede ninyong maging paksa sa Bible study para lalong maintindihan. Another thing na hindi natin makakalimutan kay Pastora, napakaliit na papel. Yan po ay produkto ng mga prayer request na talagang in-order niya na gawin na pamilya. Kaya pwede po, bago po kayo lumabas, kukuha po kayo doon para maipag-pray po ninyo kung sino yung makukuha, nakasulat na pamilya doon sa papel na yon. Sa kanya pa rin po yan. Tingnan nyo, di na natin siya nakakasamang sa physical, pero yung mga ipinanukala niyang gawin, kasama pa rin natin. So tayo po ngayon ay dumako na sa ating mensahe. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Muli, aming ina-appreciate po, Panginoon, ang kabutihan mo. Ikaw ang higit kanino man na dapat po namin i-appreciate, Panginoon. Ang kapurihan ay sa iyo lamang po talaga dapat ibigay. Pero nagpapasalamat kami na kami ay nakikinikilala o tinuturing po, Panginoon, na bahagi ng pananampalataya ng bawat isa. At patuloy mo kami gamitin sa larangan ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pusong dalisay.
So alam natin si Haring David ay talagang iba yung pagsunod niya sa Panginoon. At bago siya naging hari, alam natin na tinalo muna niya. Kanyang nilabanan ang Gulayat na nanggugulo. Ang Gulayat na nanggugulo sa mga Israelita. Kung tayo may mga Gulayat ngayon na hinaharap, tandaan po natin, sa isang hagis, sa isang bitaw ng pananampalataya natin, laban sa anumang Gulayat na yan, makakamtan po natin ang ating tagumpay. Amen? One time, dahil sa pagkakasala ni David, kinumpronta na siya ni Propeta Nathan at sinabi sa kanya kung anong mensahe galing sa Diyos. At siya ay natigatig, siya ay kumbaga, nabagbag ang puso niya. Kung iba sasabihin, grabe naman, ipinagtanggol ko yung Israel, tapos sa ganyan lang, magagalit sa akin. Hindi. Na-realize niya na talagang nagkamali siya, nagkasala siya. Sabi niya, Panginoon, sa'yo lang ako nagkasala, kaya sa'yo kumingi ng tawad. So kagad nagpakumbaba siya. Pero sabi naman ni Nathan sa kanya, pinatawad ka na ng Diyos. Mula doon sa conversation or confrontation na yon, na-realize ni David na siya ay mayroong pagkakasala. Bahagi ng kanyang pananalangin, tunghayan po natin, sa Aklat ng Mga Awit, 15, 7 hanggang 15 ang mga talata. Ang sabi niya sa panalangin niya, ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. So regardless po kung ano yung mga pagkukulang, pagkakasala ng isang tao, kapag ito ay inacknowledge niya sa harapan ng Panginoon at hiningi niya na siya ay linisin, siya ay hugasan, ang mangyayari sa kanya, puputi siya ng ganap na ganap, lubos na lubos. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Butong nanghihinay, muling palakasin. So yun po yung nagiging resulta kapag ang tao ay nagkakasala, pati yung kanyang nanginginig na, nanghihina na ang kanyang mga buto o maging ang kanyang mga kalamnan. Pero sabi niya, muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masamay, pawiin. Hindi lang basta pinatawad, nilinis na, nilimot na, lahat ng yon. Okay? Pinawi na. And then verse 10, talatang 10, isang pusong tapat na sa aking likhain, o isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sabi niya, may kanta nga yan, create in me a clean heart, O God. So, isang pusong tapat. Ibig ba sabihin na wala yung puso ni David? Hindi. Kaya lang yung kanyang puso na talagang dati ay talagang nakatuon sa Panginoon, puspos na lubos na lubos, ang tiwala, pag-asa sa Panginoon ay nabahiran. Kumbaga, nagkamali, nagkasala. Kaya muli niyang hiningi, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ibig sabihin, damdaming muli nakatuon sa Kanya lang. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. So, ito po, mararanasan pa rin natin. Nag-aaltar call dito patungkol sa baptism with the Holy Spirit and filling with the Holy Spirit. Sige, baptize na kayo sa Holy Spirit. Pero, kailangan ninyo ma-refill na naman. Pag mayroong ganong altar call, huwag kayong mag-atupili. Sapagkat kailangan natin lagi tayong puspos ng kapangyarihan ng banal na spirito, lalo na sa panahong ito. Higit sa mga panahong nagdaan. Ngayon ay kailangan natin ang lagi at patuloy na puspos ng kapangyarihan ng banal na spirito. Amen? Ngayon, ano ang laman ng mga puso ng karamihan sa mga tao ngayon dahil sa nangyayari sa bansa natin at sa ibang bansa? Nagiging bukang bibig yung patungkol sa rapture. Yung iba, ano ba naman yan? Sabi, magra-rapture na. Nangyari na yan noon. Pero ito nga yan. Ang bagay na ang Diyos ang nakakaalam, siya lang din ang
magbibigay ng kaganapan. Habang hindi pa yan nagaganap, ito tayo may mga gawain. May mga tungkulin na dapat nating gampanan. At kami bilang mga pastor, itinalaga dito sa Home of the Lord Christian Assembly, ito nagpapatuloy sa aming mga tungkulin, sa aming mga gawain. At ngayon, hindi kami yung tagapakinig. Yun naman yung ating head pastor naman. Tapos sabi niya, bigyan naman natin siya ng time to relax. Okay. So, konting trabaho. Pero ito, hindi pa rin siya. Hindi niya kami pinababayaan na kami lang ang magtrabaho dito. Although, mas kakaiba. Okay? At least ngayon, alam niyo na bakit patuloy pa rin akong nag-serve, tumutulong pag may altar call. Sakristan pa rin ako ni Pastoro, di ba? Okay. So, lahat ng yan ginagawa natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? Verse 12. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Bakit? Hindi siya naging tapat eh. Gusto niya muli siyang ibalik sa pagiging matapat sa Panginoon. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ibig sabihin, nasa kanya na muli ang karapatan na magbahagi ng dakilang pag-ibig ng Diyos dahil siya ay nagpalikha na ng bagong puso at muling napuspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at meron na siya ngayong kagalakan. May confidence na ngayon siya na magbahagi na rin ng dakilang pag-ibig ng Diyos maging doon sa iba pang mga tao o mga makasalanang may tuturing ayon sa kanya dito. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Lalo sa panahong ito. Sa panahong ito, na halos na parang napakahirap na magbahagi ng salita ng Diyos, mas kailangan. Ako po, hindi po ako missionary na nagpupunta sa iba't ibang bansa. Pero sa uri po ng trabaho ko, bawat pasyente dumarating sa klinik, sila man ay pastor, pastora, manggagawa, o kaya ay hindi pa mananampalataya. Sa munting clinic na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin, salvation nangyayari, restoration nangyayari. Kasi yung pagkakaroon nila ng karamdaman, instrumento na para sila ma-evangelize. Nasasabi ko, kung ang nagbalita sa inyo sinasabing magaling akong functional therapist, ibig sabihin, pinababalik sa tamang function muli ang mga may sakit. Merong pinakamagaling sa lahat na kung bakit nagagawa ko to, dahil sa Kanya, ang Panginoon Kristo. So lalabas sa klinik, pumasok na may sakit, walang Kristo, o nanlamig sa paglilingkod sa Panginoon, lalabas magaling na, at mananampalataya, at yung mga nanlamig, muling naging mainit, muli silang magsiserve sa Panginoon. May mga pastor na may suliranin pagdating doon, nagiging counseling room, yung clinic na yon. Ngayon muli, nabalik ako sa Payatas. So mas maraming tao doon. So tuloy-tuloy ang pagiging evangelist, ang pagiging pastor. Ngayon, kung hindi natin sila makakasama dito, ang mahalaga po, nagagampanan namin ang tungkuloy namin. At sino rin ang inspirasyon ko dyan, na kung sino makakahalubilo mo, huwag mong sayangin, maging ang mga driver ng Grab. Dati taxi. Pastora Lydia pa rin ang inspirasyon ko. Na sino man makahalubilo mo, bilang pagsunod sa salita ng Diyos. Okay? Nababahaginan. Hindi mo sinasayang. O, dito nga. Ang sabi ng Pastor Alex noon, lamang na lamang ka sa amin. Ikaw, lalapit may sakit, bukod sa pinag-pray mo, pag tinerapi mo, may pera na ako, di ba? Okay? So,
Yun yung ano doon. Saan man dala ko ang mission. Sa trabaho ko, sa hanap buhay ko. At least, papasalamat ako, hindi ako naging electrical engineer. Dahil pag senior ko, siguro wala na akong trabaho. O ngayon, nasa healthcare ako, kahit na senior na, may trabaho pa. Sabihin natin, kahit pala senior na ako, may trabaho pa. Katulad ng Pastor Captain Mati Perez. O, di ba? Naisa rin yan. Hindi niya alam yun, yung pagiging arkitekto niya, pag nag-uusap-usap sila, napapakinggan ko, okay? Hanggang may natutunan ako sa iba, sa pagsusupervise sa mga construction worker o sa mga construction site, maririnig ko sila, paano gawin ganito? Ayun, sa aspetong yon. At siyempre sa pananampalataya. Kaya isipin nyo, senior na, architect na magaling, ngayon barangay captain. At ang medical mission daw sa kanila parang every week. O di ba? At sila lang yata ngayon dito sa Quezon City ang merong magandang palaruan para sa mga bata. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Kahit senior na, gagamitin pa ng Panginoon. At pagpapalain pa. Amen? Ano ang gusto ng Panginoon? Doon sa verse 17, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat, hindi mapagmataas. Sa kawikaan, ang puso mo'y, kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Ito po ang paalala sa ating lahat. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, dapat ang laman ng ating mga puso ay talagang, ito nga yung gusto ng Diyos. Dahil sabi nga dito sa mga kasunod natin tutunghayan, kung ano ang laman ng puso, no, narinig ko niyan, ay siyang bukang bibig ng nguso. Pero dito, ang ano dito ay labi. Matthew 12:34, 34 hanggang 35. Okay, sa bunga makikilala. Lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasabi ng mabuting bagay, gayong kayo'y masama? Ito yung tugon ng Panginoon doon sa mga mapangutya, mapaghanap ng dahilan para lamang may akusa. Okay? Kung ano ang umaapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. So ngayon, ano ang nag-uumapaw sa puso ng mga tao ngayon? Lalo na sa hindi mananampalataya. Sasang-ayon ba tayo sa kanila? Eh talaga naman. Eh alam natin. Bago nila masabi yun, alam na natin na ang mundo'y pasama na ng pasama. Pero ano ang magpapakita nating kaibahan sa kanila? Katulad sa, napakamahal na niya ngayon magpaano sa mga ospital. Well, yung clinic namin sa Payatas, 6 to 8, libre ang konsulta. Sipin mo yun. Diba? Malayo nga lang. Okay. Then, 35. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Alin tayo doon sa binabanggit, mga taga-home of the Lord Christian Assembly? Doon ba tayo nabibilang sa mga mabuting sinasabi dahil meron tayong mabuting puso? Amen ba? Amen ba? Amen. At ito nalulugod ang Panginoon sa atin. At yun ang gustong mangyari. Kapag may ganitong mga mensahe, hindi ibig sabihin na, oh, bakit masama ba puso ko? Ipinakikita yung dalawang uri. Alin ka doon? Hindi kami magsasabi. Aliwanag naman. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao. Yun ba tayo? Amen ba? Amen. So kung ganon, maganda ang sinasabi. Good news. Kaya nga, yung nag-uumapaw mula sa puso natin, the love of God. Amen po ba? Yun ay sisir natin. Yun ang natutunan ko. Natutunan ng mga prayer warrior at ng mga miyembro ng Home of the Lord Christian Assembly na nagkaroon ng pagkakataon na nakakausap lagi ng ating mahal na pastora ninang namin.
Matthew 15:18 to 20. Ano bang nagpaparumi sa tao? Sabi dito, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Ito kasi yung pagkakataon na sabi ng mga parisiyo, skriba, yung mga tao na, bakit yung mga alagad mo, kumakain din naghuhugas ng kamay? Eh no naman, hindi pa naman ganun ka, mga bakterya nun kumpara virus. Pero tayo, wala pa, o lalo na, nung nakidaan na si pandemic, abay kailangan maging stricto na tayo. Okay? Dahil ang kalusugan ay kayamanan. Amen? Okay, mahal magkasakit. O sana kung malapit sa payatas, 6 to 8 in the morning, libre. Gamot lang ang bibilhin. Okay. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, verse 19 na to, pangangalo niya, pakikiapit, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Okay? Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Pero tayo nga sa panahon natin ngayon, kailangan malinis yung kamay o gumamit ng kutsara at tinidor dahil sa baka kung anong virus na. Protektado pa rin tayo. Pero ang wise, mas mabuti na kaysa susuri. Matthew 25:40. Sasabihin ng hari, tanda ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Ito naman yung tugon ng Panginoon, nung sabi niya, lumapit sa Kanya, nang may kagalakan yung mga taong, nung siya'y nagkasakit, at nakulong, dinalaw, nauhaw, pinainom, nagutom, pinakain, nahuba, nagigubad, ay dinamtan. Ngayon nangyayari doon sa Barangay Marilag. Hindi doktor si Pastor Mati. Arkitekto siya. Pero ang daming dumarating doon ng mga nagkakandak. Gusto magkandak ng medical mission. May dumarating na mga manggagamot. O diba? Ang ganda. At alam ko, lahat ng pupunta rin doon na i-evangelize. Amen, Pastor? Amen. Okay. Meron ng pagkakataon, huli na sila. In Luke chapter 6 verse 44 to 45, nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matinik na halamanan o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So ngayon, another question, saang puno tayo nabibilang? Sa mabuting puno ba? Gising pa ba tayo? Lahat ng natutulog sumigaw ng amen. Salamat po. Ginagawa ko yung pag nagkakandak ako ng seminar. Okay. So at least, nagigising lahat. Okay. So, one time na nagkandak ako ng seminar sa Cubao. Sabi ko, ang makita kong aandap-andap, pag nagbigay ako ng exam mamaya, minus kagad ng 10%. Alam mo, pati hikap, pigil na pigil sila. Sabi ko, pwede humikap! Okay. In Romans chapter 10, verse 8 to 17, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kung ito pong mga bahaging ito
ay laman ng ating mga puso. Every time na may kausap tayo na hindi mananampalataya or nang sinasabing nanlamig sa pananampalataya, mapapaalalahanan natin sila yung kahalagahan ng pagpapahayag ng damdamin ng kalooban. Pagpapahayag. Sabi dito, di ba? Sapagkat sa sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga sa kasulatan, unang kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Lahat ba tayo dito ay masasabi natin mga mananampalataya ng Panginoon Kristo? Amen. So kung ganon, totoo sa atin, magaganap sa atin na tayo ay hindi mapapahiya kahit na ito'y hangarin pa ng sino man laban sa atin. Amen? Amen. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at mga Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sinong pangalan ang tinutukoy dito, tinatawag para maligtas tayo? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? Paano naman sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral? Kaya nga tayo dito, every now and then, ini-encourage ni Pastor Boji na kasama natin, kapamilya natin, kapitbahay natin, instead na maging kaaway, ay kumbaga bahagi na natin ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At yun ang magandang laman ng ating mga puso, yung to encourage them to become a Christian or to receive our Lord Jesus Christ as their Savior and Lord. And then 15, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Lagi tayong pinapaalalahanan dyan ni Pastor Boji na huwag nating ipagkait ang natanggap nating magandang bagay. Ito ang kaligtasan. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ipinalita? Verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, nasa ko na itong pagkakataong ito na naibahagi ko sa inyo na higit na mahalaga na ang laman ng ating mga puso hindi galit, sama ng loob, kundi ang dakilang pag-ibig ng Diyos, sapagkat maliwanag kung ano ang laman ng puso ay siyang lalabas sa ating bibig. Punuin natin, papuspos tayo sa Panginoon ng Kanyang kapangyarihan at lagi nating bulay-bulayin, basahin, pag-aralan, dahil doon natin masusumpungan kung paano natin lalo pang mauunawaan ang dakila at banal na kalooban ng Diyos sa patuloy at palagi nating pagbabasa at pagbubulay-bulay ng Kanyang buhay at banal na salita. Totoo po na napakaiba ang pamaraan ng pagbabasa ng Biblia kung Bible kung Bible po, mismong literal na Bible, kaysa doon po lamang sa apps tayo magre-rely. Dahil pag may pumasok na message, kumbaga, na-distract na sa pagbabasa. So, hindi tayo makakapag-focus. Hallelujah. So, tayo po ay dumako sa pananalangin. Sa pagkakataong ito, Panginoon, maraming salamat po. Ang dalangin ko, na tunay na nabuksan niyo po ang puso ng bawat isa. Na patuloy na maglaman nito, Panginoon, na yung dakilang pag-ibig, ng yung dakilang pagmamahal. Na ito rin po, Panginoon, ang maibahagi namin, Panginoon. At salamat, O Diyos, na patuloy at lagi kang nakalaang magpatawad
sa kanino man po, Panginoon, na nagkaroon ng pagkakulang. Sapagkat sabi mo, ang ginagawa naming mabuti sa kapwa ay sa iyo namin ginagawa. At ang hindi mabuti sa iyo rin ginagawa. Dalangin ko, Panginoon, na lahat ng kabutihan, Panginoon, ay sa naming magawa para sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor Mel. I'd like us to take a look once more at 1 Timothy chapter 5, verses 17 to 18. Where it says, "The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For Scripture says, 'Do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages.'" This is Pastor's Appreciation Month. Nangongolekta ka na ba? Hindi pa nila alam para kung saan ang kolekta? Ha? O hindi, kasi okay. Hindi, kasi kumisa nagugulat ako dahil madaming kang panahon na nagugulat na rito because marami dito hindi naman kasama sa Manuela, sa Pixan. Pero, okay. So anyway, the Bible tells us, "Do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves the wages." Well, I just want you to see. Last Sunday, our preaching was God prospers the generous. How many of you can remember that? Hindi nyo na. Pag hindi nyo gusto, ayaw nyo matandaan. How many of you remember that last Sunday, our message was, God prospers the generous? Amen. How many of you know that? Amen. Now please say that with me right now, because that's a divine law. That's a spiritual law and a divine law. God prospers the generous. See, God wants to show you that everything is connected. And so this morning, what we're going to do is to prosper you. How many of you want to prosper? Amen. Lift your hands to heaven and say, "Father, prosper me." Father, prosper in the name of Jesus. in the name of Jesus. And through the Holy Spirit, the Father is telling you right now, the way to prosper is to be generous. How many of you receive that? Amen. Lift your hands to heaven and say, "Thank you, Father. You prosper the generous." And I thank you, Father, that this morning you will make me generous in sowing into the life of Pastor Mel Rito, because he is your servant who is worthy of double honor. Thank you, Father, that the Holy Spirit will lead me as to how much I should give to bless him on this Pastor's Appreciation Month, so that he can see how good you are and how faithful you are to the pastors and to him, in Jesus' name. And everybody said, Amen. The important thing is for you to be sure that you are forgiven, you are saved, and you have eternal life. And the Bible says the way you can be forgiven, the way you can be saved, and the way you can have eternal life is to say this prayer. Say it aloud, coming from your heart. And I invite you and I encourage you all over this place, out there in Facebook, and later in YouTube, to just say this prayer after me, aloud, coming from your heart. Let's pray. Almighty God, I believe with all my heart
that Jesus Christ is alive. You raised him from the dead. And I confess with my mouth, Jesus Christ is my Lord and my Savior. Lord Jesus, come into my heart. Forgive me for all my sins. Take over my heart and my life from this day on, and seal my salvation with your most precious blood and the power of the Holy Spirit. Amen. At sa wikang Tagalog o sa wikang Pilipino, sabihin naman natin ngayon, sumunod din po kayo sa akin, bigkasin nyo ng malakas na nagmumula sa inyong puso, makapangyarihang Diyos. Nananampalataya ako ng buong puso na si Yesu Kristo'y buhay. Binuhay niyo siya mula sa mga patay. At pinahahayag ko sa aking mga labi si Yesu Kristo, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon Jesus, pumasok po kayo sa aking puso. Pagarian niyo po ako mula sa araw na ito. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Selyuhan niyo po ang aking kaligtasan ng inyong banal na dugo at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. And please extend your hands to my hands as I release to you the priestly blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face to you and give you his peace. And may the peace that surpasses all understanding, the shalom of the Lord God Adonai, be upon you to overflowing in the name of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ our Lord. Amen, amen, and amen. Hallelujah. You are blessed. See you next Sunday. Kita-kits na naman. Magpupuri sa Diyos. Kita-kits na naman. Sama-sama